Nagpapasaklolo na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay United States President Donald Trump dahil nauubusan na ito ng pwersa sa sunod-sunod na malakihang pag-atake ng Russia. Ayon kay Zelensky, sumulat na siya kay Trump kasabay ang apela rin sa US Congress na payagan ang tulong na kanyang hinihingi, lalo na't kritikal ang sitwasyon. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така. Треба діяти оперативно, діяти результативно. Bagaman nakatuon ang atensyon ng marami ngayon sa gyera sa Iran, mahalaga ring mapagtuunan ng pansin ang gyera sa bahagi ng Europa na halos 5 taon nang nangyayari. Higit aniyang madugo at malubha ang agresyon sa kanila ng Russia. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. Naniniwala ang Ukrainian leader na malaki ang magagawa ng Amerika para mapatigil ang Russia at madala ito sa diplomasya. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Pinakahuli at matinding pag-atake ng Russia sa Ukraine ay sa Odessa, kung saan 8 ang naitalang nasawi, kabilang ang isang bata, ilang establishmento ang nasunog at mga sasakyan. Wala pang tugon si Trump sa surat ni Zelensky. Ang European Union nagpahayag na ng suporta sa Ukraine. Ayon sa presidente ng European Commission, isinama na ang Ukraine sa pag-mobilize ng kanilang air defense at counter-drone capabilities. Malaki ali ang may tutulong ng karanasan ng Ukraine sa gyera upang mapalakas din ang kanilang depensa. Because Ukraine's battlefield experience is helping our own defense adaptation. It's in our strategic interest to deepen the coordination on next-generation defense technology. Maglalaan din ito ng 28.3 billion euros na pondo para tulungan ang Ukraine military na bahagi ng kabuuang 90 billion euros na 2-year loan. Plano rin ng EU na gawin ng miyembro ang Ukraine. We just were able to finalize a 90 billion euro loan for Ukraine, which gives them certainty for the military capabilities to purchase and their budget for the next 2 years, so that they can negotiate from a position of strength. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.